Okay, so good morning. Ngayon ay July 19. So medyo maulan dahil sa bagyong Krising. And update ko lang muna kayo dito sa location 1 at kung anong nangyari doon sa location 2. Well anyway, ayan. So itong mga tanglad ko, bala ko lang i-trim. I-trim lang muna. Then kung mapansin yung basil natin is tinrim ko na rin. Hindi ko pa nititrim lahat kasi kino-compose ko rin eh. So it takes few minutes din naman ng oras ko. Yan. Trim. Ito yung na-trim natin yung lemon basil. Biglang lumago ulit. Nakakatawa. Pero kasi wala pa tayong customer para dyan eh. So ano lang yan. Parang barrier natin. So yan. Mga sweet basil, lemon basil, and Thai basil. Yan. Thai basil. Yan. So yan. Kaya tinitrim ko sila kasi yung flowers sila nahuhulog dito sa ating lettuce. Tsaka medyo nahaharangan nila yung araw dito kaya gusto ko mga kalahati lang sila. So ititrim ko rin yun. Then ganun din mangyari. Although dito wala naman tayong masyadong alaga eh. Tapos itong tanglad. So hanapan ko na ng paglalagyan ng mga compost. Anyway, ito naman. Ito yung tanim natin nung inayos ko na yung date nito eh. Nagkamali ako nung nakaraan. So June 27. Itong batch na to, tapos yun ay July 4. Ang sabi ko yata, yun ay July 11, tapos ito ay July 4. So, mali yun. So, July 4, tapos ito ay June 27. Ayan. So, goods naman, pero mapapansin nyo yung mga red lettuce dito is hindi kasing tingkad or kasing pula nung nandun sa kabila. Although, hindi ko pa kasi talaga natitikman yan. So, titikman natin yan. Ino-observe ko rin kasi yung market kung bibili ba sila ng red lettuce or hindi, pero mostly palagay ko hindi. Pero yun, nagtatanim pa rin tayo mga 8 peraso kada cycle, 6 hanggang 8, mga ganun. So dito may 6 tayong box dito, tapos lahat yan ay may red lettuce. Pero kasi hindi na ako muna magtatanim ng red lettuce dito sa location na to. Ewan ko lang kasi pwede kong tikman din. Baka kasi mas gusto nila yung medyo lighter color ng red lettuce kaysa dun sa darker red lettuce na meron tayo sa kabila. In terms of growth, okay naman. Better. Wala naman masyadong stunted or medyo mabagal yung paglago. Tinitingnan ko rin kung may problem in terms of insect, and good thing na walang damage ng ibon. Usually kasi ito, mga na-damage ng ibon dati kaya siguro naging stunted. Pero ito, hindi na to for sale. Pwedeng ipamigay ko na lang or kung ano man for personal use, personal consumption. Ang ugat niyan ay hindi gaanong maganda. Pakita ko sa inyo. Yan. Ganyan yung ugat na alam kong medyo nahihirapan or may problema or kung ano man. Ang gusto ko kasi makita dyan pag angat ko is puti. Pag ganyan yung nagiging ugat nyo, may certain problem. Hindi ko lang sure kung sa timpla ng solution or kung ano man. Pero may problema. Kasi nahihirapan yung ugat, palagay ko. Kaya ganun, parang makapal na brown. Dapat yung nakikita nyo dati na puti, talaga maputi. Tas medyo fine lines yung niya, mga ugat niya kasi nakakagapang siguro siya ng maayos. Tingnan natin tong kung maganda. Ito may insekto dito eh. Hindi ko lang alam kung umalis na. May caterpillar. Ito hindi rin ganun kaganda yung ugat. Gusto ko puti. So usually pag nahihirapan yung ugat, nahihirapan din lumaki yung ating mga lettuce. So ito kasi masyado pang bata para i-check ko eh. Tingnan natin itong kabila. Kung ma-check natin. Yun yung maganda sa ganitong styroboard, mas madali siyang iangat. Ayan. Yan yung ganyang ugat, manipis na maputi. Yan. Ngayon kasi pa siya eh. Konti pa lang ugat niya. So, sa ngayon dito hindi naman naangat tong styroboard. Ang inisip ko dun sa kabila, pag in-implement ko dun baka tangayin ng hangin. Kasi update ko na rin kayo. Nabanggit ko sa inyo last time na yung 1x1. Nakita nyo, hindi ko sure kung nakita nyo na yung setup doon. Pero, sinetup ko na kahapon yung 1x1. So, nalagyan ko na ng net. Nilagyan ko na rin ng UV plastic. UV plastic muna ginamit ko kasi wala akong
polycarbonate na ganun kalaki. Pero yun nga, kinaumagahan, nag-harvest ako kanina, inangat na naman siya ng hangin. So, hindi pwede doon yung PVC. I have to test it using bakal or yung tubular. Kailangan i-test ko yung 1x1 doon na tubular na siya. Katulad ng 1x3 ko, pero 1x1 setup lang muna. So, ang tanong, kailan ko gagawin? So, kailangan next week makabili na ako materyales. And bala kong gawin, ako na magpuputol. Tapos, papatulong na lang tayo sa welding. Yun yung naiisip ko. Yan. Yun muna yung naiisip ko sa ngayon. At sana matapos ko rin agad siya next week. Pero hindi ko na siya maihahabol para sa pag-transfer natin ng batch dito. So, dito na lang muna yan. Ang poproblemahin ko dito is yung papatungan niya. Kasi baka magkaroon ulit siya ng stunted growth katulad nito. Ito naman is nagawa natin paraan. So, yung dating tubular na malaki, ayan, dedos yata yan, ay nagamit natin. So far, so good naman. So, ito yung mga alaga natin dito na for personal consumption. So, may lettuce din dyan yun, ng mga excess lettuce. Ito, excess lettuce natin to. Maganda naman tubo niya. Actually, mataba yung lupa dito sa part na to. So, malamang lalagyan ko yan ng mga compost natin. So, si nanay kumukuha na rin dyan ng mga pak choy para for personal consumption. Ayan. So, spinach. Papadamihin natin spinach. Papatayin ko na to. Hindi naging maganda yung tubo ng ano dito lettuce. Kasi nga kulang na kulang sa araw. Doon mas maganda. Yan. So maging compost na lang siguro yung ano dito. Lettuce. Then ito yung ino-observe natin. Kung gaano ba talaga katagal natin pwedeng mapakinabangan ang spinach. Kasi putol lang tayo ng putol. Tas yan. Gamitin. Yan. So, yun dito, yung kala kong, yung melon, wala na, tinanggal ko na kasi mukhang hindi na matutubo ng maayos. And yung location naman dito, hindi siya maganda gawing mga panggulay kasi kulang siya sa araw. So, palagay ko, ang lalagay natin dyan is basil. Yan, basil or marigold kasi marigold natin, nginat-ngat na ng insekto May dyan uod nung last time. So, ito. Ito, malaki na siya, pero nagsiseeding na siya or nagbubuto na siya. Kaso hindi pa ganun ka lalapad yung dahon. Ibig sabihin, medyo mahina yung sikat ng araw dyan sa part na yan. So, pwede naman pa rin naman taniman. Hindi lang ganun kaganda yung magiging result. Yan. Okay, so far, yun lang naman. Itong mint, hindi ko rin kasi mapakinabangan. So, malamang ipatayin ko na lang din. Ayan. So, ang nangyayari, itong mga maliliit na board natin, yan yung nilalagyan ko ng excess lettuce. Kasi, diba, 35. So, yun, sobrang 5. And, tapos, nung last na tanim ko dyan, ay sumablay. Ang nilagay ko kasing solution dyan is 60 ml A and B. Tapos, mga 3.5 to 4 ml ng pH down. So, ngayon, ang nilagay natin dyan is 50 ml ng A and B. Then 3 or 3.5 to 4 ml ng pH down. Yun lang, hindi ko nasulat. Titignan ko kung naisulat ko dun sa notebook, pero yun yung nilagay ko dyan. Hindi na tayo umabot ng 60 ml. Kasi dati, kaya umabot ng 60 ml, yung nilagay ko dito, ginamitan ko na siya ng pH meter. Based dun sa pH meter, kulang pa. So, nilagyan ko. Yung palagay ko yun yung nagsablay Kasi kung titingnan natin yung growth ngayon, medyo okay naman. Pero tingnan pa natin after 1 week kung magiging pantay pa rin yung nila, tubo. Dapat kasi sasabay lang siya dito Yan. So yan. So isang hinahanapan natin ng paraan is yung mga patungan. Ayan, ito nilagay ng patungan. Kasi doon nagiging maganda yung circulation siguro ng ng hangin. And since medyo nakaangat sila, medyo nakukuha nila yung sunlight. Dito kasi medyo hirap na kumuha ng sunlight kasi nandito banda yung tawag doon.
araw. Yun lang. Ano pa ba? Wala naman. So, personal consumption. Yung iba, nabenta ko pa yata dyan. Yung iba naman, pinifreebies ko. So, bumibili. Binibigay ko lang yan as freebies. Kasi makakain mo pa rin naman. Hindi lang siya ganun kaganda yung itsura na confident ako ibenta. And also, yung taniman natin doon, in terms of monitoring ng gano'ng karami nabibenta natin per batches, gano'n yung nagiging free, gagawa ko ng separate monitoring. Kasi tulad ng nabagi ko sa inyo, minsan naaagad yung harvest natin. Hindi ko na naayos yung monitoring. So, ayusin natin yung monitoring para alam natin gaano ba karami dun sa batch na yon yung talagang naging pera at saka yung mga hindi naging pera or naging freebies lang natin. Yun lang. So, hopefully, mas maganda ang maging harvest natin sa susunod. So, kahapon, Biyernes, ay nagtanim ulit tayo ng 96 seeds. Nagsoka agad tayo noon, 96 pieces. So, 8 doon is red lettuce. Kasi doon naman natin siya ilalagay. So, merong isang box doon na hindi gaanong maganda yung naging tubo. Parang 2 peraso lang yung naging sellable doon. So, the rest, ginagawa lang natin silang freebies doon sa mga personal customers natin. And, ito lang, kailangan ko na itong linisin siguro by tomorrow start na ako. Kasi, ang transfer naman natin dyan sa Wednesday pa. So, medyo mahaba-haba yung oras ko. So, kung may mga personal customers ako na order, yan, binibigay natin yan. Minsan, 100, 5 peraso. Kailangan lang kasi, mapakinabangan pa rin natin siya. Pero, syempre, kung walang kukuha is personal, consumption, or mapupunta siya sa compost. Pakita ko lang sa inyo yung compost ko. Medyo hindi naman tayo magaling sa compost eh. Pero, yun nga, yung mga kitchen scraps dito na pupunta. So ito ready na to. Tagal nang ready yan. Diyan ko na nilalagay yung alam kong ready mga compost para isang box lang sila. Then ito medyo malapit-lapit na. Ililipat ko na rin dito. Tapos ito yung bagong batch ko. So yan, masin yung mga basil. Tingnan natin. Usually kasi pag umuulan, naanggihan din sila dito so nababasa to. So kung marami akong mga scraps dito galing sa kitchen, katulad ng mga balat ng gulay, pinagtapyasan ng gulay, mga saging, yan, nandito yan. Maliban pa dun sa mga organic scraps ko dito sa taniman. Yan. So yung kabila din natin, naayusin natin yun. So hopefully talaga maayos ko na yung mga setup natin. Kakusapin ko ulit yung gumawa ng 1x3 natin. Kung masasagalitan niya ako para magkagawa ka agad ng dalawang 1x3. Or kahit mga 1x1 lang. So titingnan ko pa. Kausapin ko siya para magawa namin na mas madali. At saka yung design mas madali kumpara sa dati. Kasi mas may komplikado yung design namin dati. Hindi naman komplikado. Kumbaga, ang hirap siya i-assemble ng mag-isang tao. Gusto ko, kaya ko siyang i-assemble. Yung dati kasi, isang 1x3 na part, dikit-dikit. So, gusto ko hiwa-hiwalay. Although, mas magastos yun. Pero, palagay ko, mas gagana yun. Yun lang. So, wala naman tayong kakaibang gagawin ngayon. Lilinisin ko lang to. Malamang maging compost na yan. Yung hydraulic natin. Kung mapansin nyo, hydraulic dyan medyo leggy kasi nga kulang sa araw. So, yun. So, hopefully may mga isi-share naman ako na makakatulong sa journey nyo. And good luck. Then, palakihin na natin yung mga farm. That's it. Bye-bye.